major weapon of struggle against apartheid oppression and exploitation is our people organized into mass formation of the democratic movement, which, as some political analysts make, is to think that their enemies should be our enemies. Inihahatid ng Makatao Productions ang mga anekdota sa buhay ni Nelson Mandela. Isa sa mga pinakadakila, hinahangaan, iginagalang at pinamahal na pinuno, si Nelson Mandela. Ay isang presidente ng South Africa kung saan laganap ang racism. Pinaglaban niya ang pagkapantay-pantay kahit na magkakaiba ang kulay. Sa loob ng higit 20 taon, nakipaglaban siya sa kalakaran na pinaghaharian ng racism at apartheid. At ito'y naging daan para sa pagkamit ng Nobel Peace Prize noong 1993. Si Nelson Mandela ay nakulong muna ng 3 dekada bago makaupo bilang presidente ng South Africa noong 1994. Nelson Mandela ay makikita rin sa mga anekdotang isinulat nila John Carlin, Jesse Duarte, John Simpson, Matt Damon at Rick Stengel. Sino nga ba sila? Una sa lahat, si John Carlin. Isa siyang dating bureau chief ng London Independent sa South Africa noong 1989 hanggang 1995. Base sa pagsalaysay ni John Carlin, nakapanayam niya noon si Nelson Mandela matapos ang 1 buwan na siya ay nagtagumpay bilang Pangulo ng South Africa nang siya'y nakarinig ng katok. May puting babae na pumasok sa opisina ng presidente na may hawak na tsaa at tubig na nakalagay sa tray. Nagulat si Carlin nang makita niyang tumayo ang Pangulo at pumiti sa babae habang ito ay kinakamusta bago ipakilala sa kanya. Pagkaalis ng babae ay muling umupo si Mandela. Itong interaksyon na ito ay nagsimula sa paghanga niya sa Pangulo. Namangha siya sa paggalang at pagpapahalaga ni Nelson Mandela sa mga babae na di umano naging empleyado ng mga Pangulong malupit at madiskrimina. At mas napahangan naman si Carlin nang malaman na walang pinaalis na empleyado ng nakaraang administrasyon. At dahil dito, silang lahat ay nakakilala ng totoong kabutihan ng bago nilang Pangulo na ngayon ay minamahal at hinahangaan ng marami. Higit dito, ang kanyang Chief of Protocol na isang malaking lalaki na naglingkod sa mga nagdaang Pangulo ng mahigit 13 taon ay napaiyak sa kabutihan na ginawa ni Mandela. Ngayon, sa kwento naman ni Jesse Duarte na Deputy Secretary General at Personal Assistant ni Mandela noon 1990 hanggang 1995, ay isinalaysay niya na si Mandela raw ay nasanay sa pagtiklop ng kanyang damit, bag-ayos ng kanyang pinagtulugan at iba pa. Ayon sa kanya, noong sila ay nasa Shanghai, China, kinausap niya ang Pangulo na huwag ayusin ang kama na tinulugan sapagkat sa kultura ng bansa ay ang mga janitor ang dapat gumawa nito at kung hindi man ay nakakainsulto sa kanila. Dahil dito, ipinatawag ni Mandela ang babaeng nag-ayos ng kanyang silid para maipaliwanag ang rason na siya ay ang nag-ayos ng kanyang tinulugan. Sabi ni Duarte na ayaw raw ng presidente na mainsulto o masaktan ang damdamin ng nag-ayos dahil sa kanyang nagawa. Bukod dito, naibanggit ni Duarte na hindi niya pinansin ang mga mataas na baka masaktan sa kanyang ginawa kundi ipinaglaban ang karapatan at damdamin ng mga maliliit na tao. Sa kwento ng isang World's Affair editor ng BBC News na si John Simpson, hindi niya malilimutan ang kaugnayan niyang karanasan na kasama si Nelson Mandela. Si Mandela raw ay nagtungo sa dating paaralan ni Simpson sa Cambridge upang maging tagapagsalita. Noong panahon na iyon, si Mandela ay kinikilalang mahusay na tagapagsalita, kung saan nang sila ay nagkita ni Simpson, sinabi niya, Ako'y labis na kinakabahan sa pagsasalita rito dahil sa 3 dahilan. Una, dahil ako ay isang matandang pensyonado. At nakakuha ng mahinang tawanan na sagot ng mga tagapakinig. Itinuloy niya ang pagsasalita at sinabing, Pangalawa, dahil ako'y walang trabaho. At pangatlo, dahil mayroon akong napakasamang criminal record. At nagkaroon ng malakas na tawanan sa mga manonood.
Sa karanasan naman ni Matt Damon na isang kilalang artista na taga-Amerika, kung saan isa siya sa mga artistang gumanap sa pelikula tungkol sa buhay ni Mandela na pinamagatang Invictus. Sila Damon at iba pang crew ay pumunta ng South Africa para sa kanilang shooting at nakilala nila si Mandela na pinayagan silang dalhin ang kanilang mga anak. Si Damon naman ay sabik na dinala ang anak na si Gia, isang 8 buwan gulang, at si Isabella na 2 taon gulang. Habang naghihintay na makapasok, nagtanong ang nakakatandang kapatid sa kanyang tatay. Daddy, sino po ang nasa loob ng pinto? Hawak daw ni Damon ang kamay ng kanyang anak doon. Subalit naramdaman nito ang mabilis na tibok ng puso ng kanyang anak bago sumagot. Si Ginoong Mandela, isang napaka-espesyal na tao. Makikilala natin siya at maghe-hello tayo sa kanya. Ngayon, sila ay magiliw na sinalubong ni Mandela habang hindi matanggal ang paningin sa 2 bata na may taglay na halina. Sa talambuhay na Long Walk to Freedom na isinulat ni Rick Stengel ay naipakilala niya rin si Nelson Mandela na isaad niyang Noong 1994 nang mangampanya si Mandela para sa pagkapangulo niya ay sumakay siya sa isang maliit na eroplano papuntang Natal para magbigay ng talumpati sa mga taga-suporta niyang galing Zulu. Ayon sa kanya, nagkasundo raw silang magkita sa airport para ituloy ang kanilang trabaho nang matapos ang talumpati. Nang 2 minuto na lang ang natitira bago lumapag ang eroplano ay nagkaaberya ang isa sa mga makina nito na naging sanhi ng panik ng mga pasahero ng eroplano. Sa gitna ng gulo ay napakalma ni Mandela ang mga kasama at pinagpatuloy ang pagbabasa ng dyaryo. Nakasulat sa kanyang pahayag na, Naghanda agad ang airport ng emergency landing at nailapag naman ng ligtas ng piloto ang eroplano. Nang kami ni Mandela ay nakasakay na sa likuran bahagi ng kanyang bulletproof na BMW na siyang magdadala sa amin sa rally. Lumingon siya sa akin at nagsabing, Pare, natakot ako sa nangyari sa tas kanina. Pakikita natin kung paano naging isang instrumento si Mandela upang ipalaganap ang pagkakapantay-pantay. Hindi natin maikakaila kung gaano kalala at kalungkot ang nararanasan ng mga mamamayang Afrikano-Amerikano. Nakasaad sa ating human rights ang right to life and right to liberty kung saan ito ay ang ating mga natural rights or innate rights. Sinasabi sa ating human rights na nakasentro ito sa dalawa, ang pagkakapantay-pantay at dignidad ng bawat mamamayan. Oras na para tayo ay kumilos kontra sa diskriminasyong kanilang nararanasan. Sa simpleng pagsisimula natin ay magiging instrumento rin tayo kagaya ni Nelson Mandela.